Praise the Lord. Salamat ko eh. I hope nga makabaton tag grasya sa Dios nga sa tanang pamaagi, by all means we will serve the Lord. Munang mubalik kitag Wednesday kay by all means. Balik tag hapon kay by all means good. Everything that we do for God is all the worth nga atong sacrifice and everything kay kabalo kita nga ang Dios di kita niya tablahon. Maayong hapon sa tanan. Praise the Lord. Salamat kaayo. Again, Pastor Paul, thank you for the opportunity to minister to the church sa afternoon service. Og as we continue with our study, ganina na may sulti sa ko nga murag manusbleed yun niya ni Pastor. Well, if God will permit, mga duha ka Sundays ang atong i-commit mahitungod sa Masoretic text. Now, I am not saying to you, ato ning gikuha nga, ako ning gituyo nga study karon sa atong series sa King James Bible o sa The Wonders of the Bible. Dili, wala ko nag-ingon nga gikinahanglan gyud mo magtuon o magkinahanglan ta mo adtog Hebrew o Greek to understand the Bible. That is a fallacy, that is a myth. So kung na mosulti sa to ang gikinahanglan gitag original Hebrew, original Greek para makasabot ta sa Bible, that is wrong because God, by His infinite wisdom, iyang gituyo nga ang iyang kasulatan o ang iyang scripture nga maoragyoy pamaagi nga makasabot ta ug makailata kinsa siya, iyan ning gipa-translate sa tanang pinulungan. Gusto niya i-translate niya sa tanang pinulungan kay dili man tanan makasabot og Hebrew o Grigo. Kay kung ang Dios, kung inyong hinuluman ang atong lesson, God wants to be known. Gusto siya nga mabaluan. And the only way that man can know Him adequately or correctly is not through nature, dili pinaagis konsensya, dili pinaagis sa bisan usang butang, kundili pinaagis iyang pulong. Now, we can understand there is God through nature. Pinaagis sa nature, makasabutan na adunay Dios, pero di nato gid siya fully masabtan nga mao ni mo bitaw nang tanang tribo sa kalibutan aduna gyud konsepto sa Dios. Pero sayop ang ilang konsepto. Naay mga tribo nga nagsimba og Dios sa bulan, Dios sa adlaw, Dios sa tubig, Dios sa kalayo. Pero kabalos lang nga naay Dios. So, sa akong pag-study, gusto na ko ma-share sa inyo and I want kay ato mang gi-establisar ang pagka-importante sa Biblia o dili lang kay i-establisar na itong anong importante ang Biblia, makahatag tag igo nga rason nganong valid ang atong pagtuo. Sakto ba atong pagtuo o ang pagsalig sa Biblia? So ang King James is not the original language of the Bible, and we know that it is a translation from the original Hebrew and Greek. So isa ni siya nga atong hisgutan karon nga hopefully ang Ginoo maghatag og extra measure of grace karon nga kung tan-awon yung lesson na ay mga Hebrew diha, dili ta mo dwell sa pagtuon og Hebrew, pero atong gamiton ni nga mga leksyon karon nga mahimo siyang atong i-validate o atong himuong kasaligan ang King James o ang Biblia nga gihubad gikan sa Hebrew. Kay kung maguba ang kredibilidad sa Masoretic text nga diin asa gikan ang English nga Biblia nato, then usa pa may kredibilidad sa King James o sa atong translation sa Cebuano. Amen. Kung source walay kredibilidad, so unsa may kredibilidad sa atong gipanggunitan sa pulong nga atong masabtan nga ang original wa man day kredibilidad. So isa sa akong nakita og exciting para sa kuha ug hopefully makita ninyo ang
ang treasure karon sa kahibalo nga naaday na sa original nga manuscript nga dinasa gikan ang King James Bible, which is called the Masoretic text. So atong hisgutan ang Torah code. Now, ang akong ipadayag ug ang akong ang akong ikaampa-ambit sa inyo karon usa ni siya ka highly contested and highly controversial nga issue among theologians, among sa mga Bible scholars. Pero sa akong pagtuon, this is a very credible nga lesson tungod kay ang rason nganong gikontrahan ni tungod kay they want to deny the Bible. Ganina wali ni Pastor Paul is, the world knows there is God, but they do not want to retain Him in their knowledge. Even the atheist who denies there is God, kabalugid siya nga naay Dios, but he wants to deny it. Iyang ginakuha saya ang panghinumduman. So naay code nga gihisgutan din the Torah code. So atong hisgutan, so let's open our Bible na book of, sorry na ako na change nako diha. Pero wa nako na change diri in John. Sorry, kindly open your Bible na book of John chapter 5 verse 39. Palihog ko, Bert, ipakita diha. Malindog ta palihog. If kuha na lang power, easy worship please. Wala diha. Nasa ko tanan din ni. Sorry. John chapter 5 verse 39. Kanina lang din sa akong atubangan kay morning na control nimo dapat. Tama. Muna imong gi-control. If you have your Bibles with you, ganina ron ako nigisulod manggod nga verse. I was supposed to read. But anyway, before ato sang basahon ang Psalm 68 verse 11. Let us read this together. Ready, read. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. Let us read John chapter 5 verse 39. Di mo ma-convert. Dili pareha sa una? Okay, salamat, Brad. Kindly read John 5. Was it John 5:39 there? Ready, read. Father, thank you, Lord, that you have given us the scriptures because you want us to know you, who you are, what you are. We pray, Father, nga karong kapunon tagaan nimo dako kayong grasya ang iglesia nga ma-appreciate namo ang kahibalo karon ug among gipangayo usab nga ikaw maghatag og grasya sa imong alagad, wala siya pulos ug wala siya mahimo kung ang imong balang espiritu di mo gamit kaniya. Father, we pray nga ikaw mo magpataliwala karon sa imong katiguman tungod og alang sa imong kahimayaan ug alang sa paglig-on sa imo ang iglesia. Tabangi mi karon ug hinlui among kasing-kasing, and we confess to you that we have sinned against you. And we humbly ask, Father, for your Holy Spirit's intervention this afternoon in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Paliog mang lingkod. The Bible says, gi-challenge ni Jesus Christ ang mga Pharisees, ang mga scribes. Siya nga, actually, it is a very, it is sarcasm in part of Jesus Christ nga, ye search the scripture. Come on, nag-search the scripture, but plainly we call that this, you search the scripture, for in them you might think that you have eternal life. For they are they which testify of me. So mismo si Jesus Christ, iyang gi-declare that the Tanakh or the Old Testament is from God, o kanang atong ilang gilabasa sa sinagoga every Saturday or every Sabbath, muni nga mga scriptures nga nagtestify mahitungod niya. Later ako ipakita sa imo the testimony of the Lord himself, the Lord God,
the Jehovah, the Yahuwah, Yahuwah, nga even ang iyang pangalan sa Hebrew nga YHWH nagtestify kang Jesus Christ. And I was very excited. Wala na sa inyong naprint sa inyong lesson pero ako nang ihatag sa inyo karon. We believe that the Lord gave the word. Iya aning pulong. Amen. I have here a very special edition sa Tanakh, the Old Testament of the Jews. Ang Tanakh dili siya matawag nga exactly nga counterpart sa Old Testament nato, pero mo ni akong atong sabton sa Tanakh. Ang Tanakh is o ang Old Testament sa Christian Bible parihas og libro, parihas og sulod. Ang nakalahi lang sa Tanakh is lahi ang arrangements ilang mga libro. In the Christian Bible, ang Old Testament starts with Genesis and ends with Genesis. Ang Old Testament starts with Genesis. Ang Old Testament lang, dito New Testament kay di mas mudawat sa New Testament. So we are just comparing our Old Testament Bibles. Ang Tanakh starts with Genesis and ends with ang Bible nato as Christians starts with Genesis, ends with Malakay. Naa sila yung Malakay pero ang ending sa ila is from Genesis, starts with Genesis, mo-end silag 2 Chronicles. Ug ang Tanakh is an abbreviation sa TNK. The Torah, mo itong hisgutan karon, the Torah, the Nibim, and the Ketubim. The law, the writings, and the prophets. The prophets and the writings. Muna ang ilaang division. Ato kay lahi man atong division. We have the historical, we have the poetical, and the prophetical nga mga divisions. Tulog yapon compared sila pero mo nang lahi tag divisions. The same books but different arrangements. Ug mo na akong companion for the past few weeks nga na-enjoy ko. Now I'm not learning Jewish language, wa ko nagtuon og na-enjoy ko sa ilaang language pero ang akong center is akong gina-confirm ang mga materials nga akong gibasa through this nga tinuod ba gyud nga mao ni ang counting, mao gid ni siya ang formation, everything. So anyway, para mahimong dali sa inyo, ako na'y nag-digest, okay? The Hebrews called the first 5 books of the Old Testament Torah. Ang tawag nila sa 5 books ni Moses is the Torah or the written law or the law. So sa New Testament, it is always referred ni Paul sa book of Romans is the law. Or in Corinthians, when Moses is read, sa dihang ibasa si Moses. So Moses diha is not the person, it is the writing of Moses. So when yung ganis lag law, automatic na sa hulnuhaw na sudiyo the 5 books. For us Christians, we call that as the Pentateuch. So alang sa mga bagong henerasyon, sa mga bago, makadungugan ni mo preach din ni sa Pentateuch, ayaw na gid mo kalibog ana, that is equivalent to the 5 books of Moses, which are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So ay mo ka libog ana, sorry. The Masoretic text in which the King James Old Testament was translated from, naa siya pattern nga nadiskubrihan sa mga group of scholars, independent na sa grupo-grupo, lahi na sila, dili sila usa sa mga Hudiyo, na ay mga Kabbalist group. Kani mga Kabbalist, mga mystic groups na sa mga Hudiyo. O naapog ito yung mga Christian Jews nga nag-study gid pud ani, o isa sa Christian Jew nga akong gigamit karon is mo na sa inyong picture diha sa inyo ang booklet. Gitawag ni siya ELSS or equidistant letter skip
sequences. So nagsugod lang gid ni siya sa hunana nga what if, no? What if? Kada ba mga what if ba? Kay ang Ginoo na may purpose. Remember, God is a purposeful God. Dili siya random nga Dios nga dili na parehas nato nga usay makaingon, uy, milagro nang laba. Wa magidisplano good, pero ang Dios naginay plano, naagid siya nganong number 7, number 49, nganong number 3, nganong mauni. Everything that God do, ibutang gid sa nga nagid siya purpose ngano ni. So when you study the Bible, nganong iya man ning gisulti, nganong 153 fishes ra gid ang na-mention sa pagkuha nilang nganong third day siya banhaw and all those. You should start questioning ano ba nino, nganong 40 days and 40 nights, paborito man po na sa Diyos. 40 days ang flood. 40 days and 40 nights siya dito sa Sinai. Si Jesus Christ, 40 days and 40 nights nga nag-fasting. Have you tried to question that sa inyong Bible reading? So, nagsugod ni siya sa usa ka premise nga, what if, no? So, I believe it is God giving these scholars or those who love the Bible, His Word, the conviction nga mo ni buhaton, then give them wisdom para kaya nga siya search the scripture kay mo ni ang nagtestify may tungod sa Dios. At the beginning of Genesis, Exodus, Numbers, and Deuteronomy, the word Torah is spelled out. This is an example of the Torah code na diha. So this afternoon, baga kayo ang resources nga daghang mga Torah codes or mga matinga masyaka. Pero duha ra akong ihatag nimo the name Torah, just 3. The Torah code is an underlying pattern. When we say underlying pattern, dili siya obvious. Sama sa heptadic structure nga tong gitun-an the number 7s. Na ay obvious, na ay dili. So, it is an underlying pattern of words spelled out equidistant. It means parehas sila distansya. Kung muskip ka og usa ka letter, parehas sila distansya. For example, akong ipakita sa inyo example unya. So from this letter, mag-ihap sila. Then mo gawas ng isa ka letter after this number of letters nga ilang gi-skip o ilang laktawan, then mo gawas ni siya, then another na po. So ang sequence makita nila nga consistent siya sa ani nga word, consistent siya ani nga book. So nakuha niyo idea. So equidistant from the word equal nya distant. Of course, parehas og distansya. So throughout the original text of the Hebrew Bible, makita ni, di nato ni ma-appreciate kay naaman ta sa King James o Cebuano. But this lesson is geared to give you a more knowledge nga mo validate sa King James nga atong ginagamit. Kay musugot tag sa dili, ang King James is a translation from the Masoretic text. Uyon mo. Di lagi na malalis. When we say Masoretic text, the Hebrew text, gikan gina sa Hebrew o Greek, so New Testament. So timan ni gina ay nagbutang gina sa unahon na nga the King James is a translation. And we are sa atong tumong, ang tumong ni Pastor Paul is ang church mag-grounded ta sa atong faith nga ang King James nga atong gigamit, although translation siya, walay sayop. Ug walay ming uyon hadlok mo barog anak. Way sayop ang King James. Di ko mahadlok anak. Because even the underlying pattern sa heptadic structure nagpamatuod nga dili ni trabaho sa tao. Although tao ang gigamit sa pag-translate, pero dili trabaho sa tao nganong perfect 7 in mga ingana nga mga butang nga nakatago ilalom sa mga teksto. Kaning atong pagpamatuod karon, dili ni nato kaayo o dili ni nato magamit sa pag-evangelize, timan ina. Kita mo ato dito sa
Kadalalan mo yung isang kabalo baka nga 7 times 7 times 7. Way maluwas ana. Pero sa atong pagtubo, gikinhanglan ta og dako kaayo nga pundasyon o lig-on nga pundasyon sa atong pagtuo nganong mauni atong gibarugan. How to validate that faith? Ingon sila dili pwede ma-prove ang faith. They are wrong because faith can be proven. It is a logical belief, lohikal nga pagtuo sa kamatuoran ang pagtuo nga tinuod. So, si Dr. Eliyahu Rips, usa ni siya ka Christian Jew, siya mo'y nakitaan ning uban nga mga kuan nga wala sa mga Jewish rabbi nga kuan nga itawag na tuog Torah code. Although di siya ang pioneer sa ELS or equidistant letter sequencing o kanang skip sequencing, pero siya ang nag-pioneer kay mathematician siya o kabalo siya sa mathematics. Iyang naghimo sa algorithms, sa computer programming nga isulod nila ning text ihapon pila ka book Hebrew characters o ilan ning gikuan niya mismo ang computer nag-testify nga sakto ang ilang pag-ihap sa mahitungod sa mga sequencing, sa pagsunod-sunod sequencing. So with the research also of Dr. Chuck Missler, ako ning gigamit si Missler o si Rips, I would like to present to you a very simplified lesson of the Torah code. Dayon, karon Torah code sa ta, dayon, ang heptadic structure of the Hebrew text nga mo'y gigamit sa King James Bible. Naay mga heptadic structure sa King James nga wala sa Masoretic text. Pero naapoy heptadic structure ang Masoretic text nga wala sa King James. Which testifies nga both of these are words of God. God is not particular of the language. Ang iyang particular is saktong pagka-hubad, saktong pagka-translate. Okay. So seeing these patterns would certainly add strength and depth giladmon sa atong pagtuo ingon nga mga Bible believers. That we have here is the very word of God nga gibiay-biay sa kalibutan ug wala nagi-value sa kadaghanan even sa mga Christians. This is the word of God. Pulong ni sa Dios. O kailangan mo lalum ang ato ang pundasyon nganong mintuo nga pulong ni sa Dios. So duha ka butang atong gihisgutan last week. The Christians must grow in his knowledge of the Bible and about the Bible. So di lang kay Bible atong nibaluan, kabalutag Bible doctrines. Kaluwasan kabaluta, that is the Bible. Pero about the Bible, mo na ni siya karon. So, tuguti nga mag-enjoy ta karon. The Torah code. So, kanang makita ninyo diha nga mga Hebrew characters, those are the names of the five muna mga pangalan sa Hebrew sa gitawag nato og Torah or the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sa mga Hudiyo, ang ilang pagpangalan sa Old Testament dili sama sa atong Christian Bible. Ang pagpangalan nila sa 5 testaments or 5 books, the 5 books, wala dili layo ra kayo sa English nga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ug Deuteronomy, makita nimo na unya. So the first Hebrew word, so ato tas Genesis kay mao man ang pinakauna sa Torah. Ang first Hebrew word there is Genesis 1:1, which mao po natong hisgutan next week. Ang structure niya ma-amaze ka. Ug ang ngalan sa Genesis is Bereshit or Bereshit. Bereshit. The B there, Reshit. Ug i-translate na siya sa English mo nang ang ato ang English version sa King James is in the beginning. Isa ka word sa mga Hudiyo pero tulo ka pulong sa English. Okay? In the beginning. So gitawag siya Bereshit
or in the beginning, kay ang libro nagsugod sa in the beginning. So nakuha niyo idea giunsa nila pagpangalan sa libro ni Moses. So mo ni ang iya ang kuan diyan, pag mubasa ka sa Hudiyong o sa Hebrew, dili sama nato from right to left. Ang ilang pagbasa is from left or right, no. Ang ato kay right, left to right. Diba? Kung magsulat na paana. Tama? Ang mga Hudiyo, paana. Pabali. So ang first letter there is katong pinaka dito, which is the bet mo ng B. Then ang sunod anak mo ng resh mo ng Bereshit. Bereshit. Okay, di na tamo ko anak. So mo nang yan nga Bereshit. Ug ang last letter niya is the Tav. Ang ngalan nila ana is Tav. Ngano ato ning gi-appeal kay importante ni siya. Tav is the first letter of the word Torah. Okay? Nakuha ninyo? So ang last letter sa Bereshit is T. From that letter, diha nagsugod ang iya ang pag-ihap. From that letter, the Tav, ang katapusan nga letra sa Bereshit. So, kung backwards ang pagbasa nimo na is Tav, Vav, Resh, He, or Torah. Ang H nila diha can be pronounced as Ra. Muna nakakuan sa Hudiyo kay ang ila ang 22 ka alphabets puros consonant, although nganong consonant man ang Aleph, consonant bisag saon gyud nato di sa malalis kay moingon sila consonant na. Consonantal sila nga language, wala sila vowels. So ang ilang vowels nagdepende na karon sa konteksto sa pulong. Kung ang pagbasa is ba or be, munang kung mubasa ka og mga Hudiyo nga kanang characters na ay mga dots nila. Gitawag nila nikod. So gitawag nila nikod kay basa kana nga dot, ang pagbasa na is a o e. Okay. Or ang W may mong v. Makita na niya. So, timan-in na siya nga ang katapusan nga letra sa Bereshit is T, which is the very first letter of the word Torah. If you count 7 times 7 letters, which wala man mo ana, ako nang gibuhat para ninyo to confirm og sakto gyud. So 7 times 7 is 49. Again, the heptadic structure of 7. Dili mawala ang 7 nga kuan siya ma-relate gid siya permi sa Dios. So from that word nga Tav, mag-ihap din siya 49, pagka 50, ang unang kana nga ika-50th word mao ang first letter niya is Vav. And Vav is the second letter in the word of Torah. Muna siya karon. Nganong Vav pero ang pronunciation is U. Kay ang U depende sa position sa letra nila. Once nga mabutang siya ani, mahimo siyang consonant ang pagbasa or vowel ba siya. So at that moment, although Vav ang iya ang ngalan, pero nahimo siyang O, munang Torah. So on and so forth. So kana nga sequence. So from that word, nag-ihap na po siya og 50, 49, then ang 50, mao ang Resh. So on and so forth. Og munang kaninga butang na shock siya. Well, Genesis naman na, pastor. Genesis na siya. Well, gigamit nila na sa book of Exodus. And the same pattern ang makita nato. So, ang word nga Bereshit in the beginning, so mo ni siya. So, ako nang giihap actually. Ako ning giskan akong gi-enlarge din kay antipara din ihap. Og na-confirm lang ko nga sakto ang iya ang giingon nga you count 49 from that letter, then ang ika-50 will be the next letter of the word Torah. So akong gi-confirm. So muna ang na-spell out in Genesis chapter 1, taman sa Genesis chapter 1, 2, 3, 4, Genesis chapter 5.
Starting gikan sa taas, Torah. Torah. Well, Genesis ra lagi na, pastor. Gigamit nila na nga kuan sa book of Exodus. Now, Exodus for them is Shemot. We'ele Shemot. These are names of. Kay mo na ang first nga phrase sa book of Exodus chapter 1. These are the names of. So ang names diha is Shem. Na kay plural man siya mo ng Shemoth. Names. Okay? Kanang we'ele diha is these are. So maupod ang nahitabo. So using the computer, makita sila ng asa man ani nga magsugod. Well, ilang giningi tagsa-tagsang mga litra, ilang giihap dayon kung dili siya equidistant, wala ni. They found out that sa book of Exodus on the second word, the last letter, which is the tav there sa last letter sa second word of book of Exodus or Shemot, diha nakita nila ang ELS nga principle. So nag-ihap na sad, taman ika-50 and so on and so forth. Ug makita gyud nga consistent siya nga every 50th letter from that word mo spell out siya sa letter sa Torah. Okay, nagsunod mo? Napa mo? Okay, paspasta. What is interesting to note is that this pattern wala may exist sa Leviticus. Wala Genesis. Pero sa kanalang daang Genesis o Exodus, magpamatuod lang gid na siya nga dili trabaho sa tao. Dili trabaho ni Moses nga iyang giihap ni para magka-equidistant ni sila. He just wrote what God dictated to him. Kay dictation man gito, kay wa man siya dito sa panahon sa creation o sa panahon sa Garden sa Eden. Nakuha ko ninyo. So ang Dios gud mismo nga nagbutang na ba the underlying patterns nga kung mag-search gyud ka na makita gyud, but not in book of Leviticus. Kay naa siya laing pattern. Pag abot nila gilang sulayan na sad sa book of Numbers. Okay, let's go to the book of Numbers. The book of Numbers and Deuteronomy. Naa ang Torah but in another pattern. This time, bali. Instead of tav, resh, instead of instead of the Torah, instead sa tav o kuan, ang una is ang hey, which is the letter H, hey. Then pabali. Maupod sa Exodus. By the way, Numbers bimidbar. In the desert of. Kaysa Numbers, ang lala sa first phrase there, in the desert of. So, ngalan nila sa Numbers, bimidbar. Pero sa ato, gikan sa Latin nga Numbers, which is arithmoi. Arithmoi sa Latin na siya mo nang gi-translate sa King James o Numbers. Anyway, so mauna ang ngalan sa mga Hudiyo sa Book of Numbers, bimidbar. So maupod ni siya. So, tav, hey, instead of tav, hey, resh, and hey, the tav, the vav, the resh, and the hey. Ang una ang hey, resh, vav, tav. The same with the book of Exodus, book of Deuteronomy. Deuteronomy, ang ilang ngalan is Devarim or Eleha Devarim. From the word davar, speak. Davar, Elibi, speak to me. Speak to my heart. Davar means words. So, Eleha Devarim, ang ha nila is the. So, these be the words of. So, ang book of Deuteronomy, mao gyapon nga pattern, pabali. It's the hey, the resh, the vav, and the tav. So,
Nana mo'y idea. So para mas maklaro na to, ang pattern na ay gitudlo. On the other hand, ang Leviticus is a very interesting, walay Torah nga name. Pero ilang gitestingan, ang minggawas, YHWH, which is the Tetragrammaton. Maginahinay lang ko ha, kung di na ko ni matutiwas karon, dalaan nga lesson next week. Instead of the word Torah, ang word sa ngalan sa Diyos, the holiest name of God, ang minggawas, the YHWH. Now, on the side note, muna akong i-insert because I want you to know this. Wala ni sa iyong notes diha, kamunay mo note. Balikon nako, gitawag ni siya sa Grego og tetragram, or the four words, or the four letters. The four letters, YHWH. Usa ka pulo nga karon mismo ang mga Jewish rabbi, although daghan ang majority nga magsulti nga Yahweh ang ilang pag-pronounce, but naapoy ingon nga you cannot really know that. So ang pagsulat ana sa Hudiyo is the Yod, He, Vav He. Now, diyan nimo matingala nganong W na pero sa ila is Vav V. Ang letter V nila can be interchanged with wow. So ay mo kalibog ana nga kana nga letra kanang ika 1 2 3 duha ka pronunciation nila na Vav or wow. Depende sa posisyon niya sa word. So diha nakaron ang amoni siya ang history and okay. There is a gospel message in the name of God. Remember, the name of God, the holiest name of all sa Hudiyo, sa usa ka Hudiyo is YHWH or the Tetragrammaton. For us, it's gitawag nila Jehovah, para sa uban Yahweh. Ang uban dili gid nila na pronounce as Yahweh, Yahuwah. So makita nimo diha, pero naay gospel diha. Even in the name of the Lord nila, kung ang mga Hudiyo nakakita lang yun ani o nakasabot sila, kung nag-search lang yun sila, maluwas yun sila. O mutuog yun sila kang Jesus Christ as the Messiah. Even the name of Yahweh or Jehovah, mas masabtan na to na the Yod, He, Vav, He. Tanaw na to. So ang He diha, He, the root word of the word nila nga Hene. Ang word nga He, o just a word nga Hey, calling attention ba? Hey. Calling attention is behold, tanaw. So sa Hudiyo, basta Hey or Hene, it means Hene matov. Behold how good and pleasant it is. Diba? For brethren to dwell together in unity. Hene matov umanaim sheverakim wiban gamyakad. Hene, behold, tanawa. Pero ang research nako is ang Hebrew alphabets are symbolic. Ang original, the old Hebrew nga gikwaan karon sa modern nga mga style nila sa writing, it is a symbolic gid na siya. It is a word in itself, gali. So, ang Vav or wow, duha ka V or W, usahay magamit nilang conjunction alone. Basta sinugdanan gani nga Vav, dayon apostrophe, and gid na siya. And, basta V or Vav. Now, what is a conjunction? Ganina nag-challenge si Pastor Paul na nosebleed yun mo karon. Usa ang conjunction? Conjunction is a connecting word. Tama, dili? Conjunctions are word connectors. It connects two phrases, two words. Pero originally, ang Vav di ay, para sa ila, picture siya sa usa ka nail nga mo connect. So the only way nga ma-connect ni siya or ma-attach ni siya is to nail, which is the Vav. Una, ang ilang connector is Vav.
Kung tanawon niyo diha sa inyo ang Hebrew kung ang diha basa sinugdanan gani ana vav and these are the names and v harishon v hakaron, the first and the last. V hakaron, v and na siya para sa ilaa. And it is a picture of a nail. And what is interesting, the smallest letter sa Hudiyo is the yod. Ang yod originally is a picture of a hand nga nagkuko. Nakuha niyo yung picture? Amen po mo eh. Maklaro ninyo. Ang vav, lansang, tarugo. Ang yod is a picture of a hand nga nagkuko gaana. Kuha na ninyo. Amen po mo kung bahalag dito, prampas basta. The smallest letter of the Hebrew alphabet is yod. It is derived from a palm of a hand nga nagkuko. Then gifollow na po siya og another hey. Kabalo naman to sa word nga hey. It means behold. So there's a message. Sa ngalan ni Jehovah, sa YH, WH, or sa Yod-He, Vav-He, unsa may mensahe. Behold the nail. Usa kay sumpay. Behold the hand nga nakuko because of the nail. Ug wala may lain sa history sa Israel nga gilansang nga angayan nga tan-awon gawa sa Misaya nga sa Jesus Christ mo nang ingon si ingon si Kristo, search the scripture for they testify of me nga ako to si Jehovah nga naghatag og scripture ninyo. I am the YHWH nga inyong pinakabalaan nga ngalan nga nagpakataho nga gilansang nagkuko ang kamot tungod kay gilansang na connect siya sa cross. That is the gospel message of YHWH. Nalimbawat akong balahibo, Pastor Paul, pag it's there. It is there. Even ang honest to goodness nga Jewish scholar, kung iyan ang tutukan, makasabot siya sa gospel sa ngalan lamang sa only God nga ilang gitamod because they do not respect or they do not accept the Lord Jesus Christ. For them, he is just a man of history. So, dili lang kay scripture ang validate ani kundi mismo si Kristo nga wa kita na sayo kamo ingon ta si Kristo, si Jesus Christ is God. The name itself will testify. Last week atong naisgutan nga mismo ang Old Testament na ang gospel message. Tama? Kinumdo mo? Katong genealogy lang daan sa book of Genesis. So in the King James Version, it is rendered as all capital as Lord. So kung mabasa ka sa Old Testament, basta all capital means YHWH na siya. In Hebrew, it is spelled as this one, the Yod-He, Vav-He. Yod-He, Vav-He. So in the side note, para masabtan nato ni, ang pronunciation of this word, although daghan mo ingon nga Yahweh, pero the word has been lost through times. Kaya nga naman, because the Jews do not pronounce this word. Only written, can only be written, can only be read by eyes, but never pronounced orally. Munang kung mubasa ka, kung ang Hudiyo mubasa ng scripture, labi na muabot na sila sa Devarim chapter 6 verse 4. Usa na? Devarim chapter 6 verse 4. Deuteronomy 6:4. The Shema, the very center of the Jewish religion, the Shema. Shema means hear. Paminaw. Shema Israel. Dili nila i-pronounce ang YHWH, pulihan nila ni.
ug usay ipuli nila Adonai. So isulat nila ang YHWH but they will not pronounce that. They will always say Shema Israel Adonai Elohino Adonai Echad. The Lord our God is one Lord. Adonai Echad, one Lord. Or one Yahuwah. So when speaking, they would always refer to YHWH as Hashem. So karon wato kag Israel or magsulat sila, they always refer, buingon sila, the Hashem has blessed me. Means the name. Remember ang word nga the name. Shem means name. Ha is the name, the blessed name, Baruch Hashem, the blessed name. Kaya ang word nga Baruch, sa to ang mga Bisaya, basta Baruch gani, taga-bukid, katong, nitibo nga, Baruch. Pero ang Baruch means blessed. Blessed sa Hudiyo. So, they will not speak this. Orthodox Jews would not completely write the word God or Lord. So kung magsulat sila, musulat sila God, pero kwaon nila ang tunga, butangan nila dash. Because for them, they are not worthy to write nor speak the holy name of God. Kita atong gisaya-saya nga, oy, Diyos ko, oh my God. Ingon ang Ginoo, thou shalt not take the name of the Lord in vain. Sus, Ginoo. Kang Kristohanon, hantod ron, nagyapoy sus. That means Jesus ba yan ha? That is a very precious name for them. So they di na nila i-pronounce. Of course, they do not want Jesus. Pero ang word nga Lord, di ganin nila na isulat as complete sa mga Orthodox na nakatubang mga conservative nga mga Hudiyo. O mga Hudiyo nga atheist. Number 1 sa Europe or sa Middle East ang atheism na asad Israel. Tuumog sa dili. Okay, padayon ta. Starting with the Yod, the beginning letter of Yahweh or Yahuwah, using the ALS sequencing, nag-ihap sila 7 letters, ug ang ikawalo, nagsugod na karon ang phenomenon nga gitawag lang ELS. Uy, kani day, ang sunod ani is Yahuwah. Ang sunod ani is Hey, ang sunod ani is Vav, ang sunod ani nga sequence is Hey. I-spell out nila. Muna sa Leviticus means Vayikra. Remember, Va and He called, and is Va. The Vav, the nail, the connector. So in Genesis, Leviticus 1:1, akong gisulayag ihap. So the first letter is the Yod. Gamay kay na di nyo makita. So nag-ihap ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ikawalo is the Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ikawalo is the Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ikawalo mao ang Hey again. So again, ang pag-pronounce, ang pagbasa nila paana, dili paana. Okay? So the chart will show a clear message. Tanaw ang chart ninyo. The Torah has 5 books. Ang pinaka-center mao ang Leviticus. Tama? So on both sides is Genesis and Exodus. Sa side din ni is Numbers and Deuteronomy. Now, sa atong pagtuon ganina, nga kani walay Torah, kani rang tulo, upat. Pero kani, ang iya ang direction, paana. Saktong pagka-spell out. Pero kani nga direction, pabali. So asa man siya nag-point? Naa sa Leviticus, which bearing the name of YHWH. YHWH, okay. So the message is clear. The Torah points to the Lord, the Yahweh, the Jehovah, the Almighty God. So muna ang nagawa sa atong chart. Even ang Torah naa siya code and it points to the Lord. It's not plain to see. Pero salamat nga naay mga tao nga
Because sa ila ang ka-bright, gigamit nila para ma-validate nila ilang faith may tungod sa scripture, and this is the one of those validations nga tinuod ang among gituuhan. Tinuod. Kay walay tao nga makalimbinto ani sa panahon mismo si Moses, dili siya pwede nga magsulat siya ra usa. Di pa kauman iya ang mga pulong dahil ang mugawas ing ani. Nga grabe ka balance na ay structure. Only God can do this. Only God can do this. Kanang Bible nga imong gigunitan, pulong na sa Dios ay na nagduda-duha-duhai. Ay na wala pagduda na. Tinuod na. The Torah code, the third. Ang una is the Torah. Ikaduha ang Yahweh or ang YHWH. Ato ta karon sa the Torah code. Now, sorry, that is a very sa tawag ana redundant nga kuan. The Torah code na siya parenthesis. Katong nakadawat o katong Genesis 1:1. Sorry, irisana ninyong kanang 1:1 diha kay para next week pa na siya, sorry. Naprinta na mo gud nasayop ko. Una bitaw ang writer dili pwede nga siya ang editor. Lahi ang mag-edit. So anyway, so the Genesis code, close and open parenthesis, Genesis to Deuteronomy. The Torah is the Genesis to Deuteronomy naman na. So the Torah in redundant na. So these are the 5 names nga naa sa maong nga code. Equidistant ya po nag-iihap nila ni og the same pattern every 49th. 49 letters. On the 49th mo ni siya hantod na spell out ang usa ka pangalan. It's very interesting. Kay kaning mga tawhan na sa panahon ni Moses, wala pa ni natao. Wala pa ni natao. But pero mga importante nga kaliwatan sa Misaya nga na-mention na sa Torah. Pero gitago sa Dios. And only time will come nga nag-raise up siya mga tao nga naaana nga question, what if kung naa mo niya, ilang gitistingan og nakita nila nga mga patterns. It took them a lifetime actually. Mamaya nakita ninyo tong tiguwang. Ayaw pa niya na-publish ang iyang works, tiguwang na siya. Because ang ilang kung naaragin sila sa scripture, o kita ang nakapahimulos, nahimong sayon para nako ang ilang kahago. Ang ilang gihaguan, sayo na lang nako para i-present sa inyo. So anyway, di gyapon sayon kay nagbasa ko So ang first nga makita nimo diha, ako na lang ihatag sa inyo is Boaz. Then sunod Ruth. Boaz. Then 49 na siya kanang Boaz kanang tulo ka letters diha, the Bet, the Yum. Ang pronunciation nila is O. Dayon kanang pinakatumoy which is the Zain. Munang Z, Boaz. Dayon Ruth. Dili na Ruth sa ila, Ruth. The Resh, the Vav, again na ang Vav, dayon naa ang diha ang Hey. Ang Tav. So, ming padayon sila the same. Actually, Genesis chapter 38 ni siya. In the book of Genesis chapter 38. Ilang gipangita gyapon nga sequence ni, and imagine nimo pila na ka hours ang ilang giihap nga ay dili sequence wala ni. So nakita nila nga kaning sequence naa sa ika-11 nga verse nga naa ang name ni Obed Mingawas. So ilang tulog yapon na ka word Obed. Kay wa man sila kanang vowels mo ng tulo.
Nagpadayon, makita nila diha ang word nga Yishai, means Jesse. Yishai. Dayon, David, or David. So tuluran na kalitra taon ang David sa Hudiyo. The Daleth, the Vav, and the Daleth. The David. Di ba na parehas sa to nga na mga vowels nga David. Day. Walay day, wala a, wala man sila na d. So ang ilang kuan usay glottal pa. Muna ang ilang aleph is not a consonant, vowel, dili siya vowel, consonantal ah. Dayon ang hey pagyud usahay, dili ang ilang pag-pronounce usahay. Murag giplema. Echad. Hepzibah. Dili Hepzibah. Anyway, para yung time na. So these names can only be read for the first time in the book of Ruth, particularly in Ruth chapter 4, sa last chapter, in the last verses. Pero how come anong kaning mga sequence, minggawas mas panahon ni Moses, ngawa pa man nga tao ni mga tawhana. Kung ang Bible, dili pa iya sa Dios, tumo lang ni tao, hidden behind this is the very signature of God. Nga di gid ma-deny nga ang Dios kabalo siya nga naay Obed, nga naay Boaz nga magminyo og Obed, nga maganak og Jesse, nga manganak og Amen. Boaz na minyo og Ruth. Di ba? Nanganak kantod miabot sa lineage ni David in the Torah, which is 100 years before pa natao ang mga judges, because ang book of Ruth is the time of the judges. Patay na si Joshua, patay na si Moses, wa na siya kailaan ng mga tawhana, but God knew. And He put there the hidden pattern for us to know sa atong kapanahunan nga magamit na to karon to validate nga kani siya dili ni tao ang nagmugna ani Dios. Kini nga pattern naa sa Masoretic text nga nag-underlie sa KJV Old Testament. And only God can do this. Kaya siya may author. Man is the writer, but God is the author. Moses is just one of those writers. Do you believe in your Bible? Tuo mo, dili tungod kay gitudluan mong tuo, na brainwash na, no. When the Bible says search the scripture, it means do not go blindly sa imong faith just because gitudlo na. Muna ang mga Bereans, ingon sila nga, well, mintuo ko ana because I can validate that in the scripture. Of course, we trust our pastor. Kaya yang gitudlo na amans Bible. Pero na may mga tao nga di maminaw sa tong pastor, kita mo validate sila sa unsay gitudlo sa ato ang iglesia. With the proper knowledge, kay naamang gyud mga tao. Mutuotag sa dili nga very intellectual. Munang ang Ginoo sa nag-raise up mga intellectual people to give us an intellectual and academic proof nga ipakita sila ang iyan ni pulong, di ni ordinaryo nga pulong. Amen. Mag-pray ta. Salamat Lord nga imong gipreserbar ang kasaysayan, imong gi-raise up ni mga tawhana nga naay kahibalo, naay kauhaw, naay mga godly nga mga pangutana sa ilang kaugalingon nga unsa ang imong ipakita o unsa imong gipangtaguan. Because it is your glory to conceal a thing, and it is our honor to search out the matter. Father, bless this church, bless our pastor in his desire. Nga di lang kay attendance sa mutubo na mo, kundi mutubo mi diha sa amo ang relasyon pinaagis kahibalo. Nga sa panahon sa mga doubts, sa mga kasakitan, dili mi mapalayo sa among pagtuo. Kanimo among gitugyan ang kahibalo nga kani ikaw mo'y magsilsil ani sa among alimpatakan, Amahan. In Jesus' name, Amen. Amen. Maayong hapon sa tanan.